Welcome! Ito pala ang Positive News PH. At maligayang pagdating sa ating serye ng mga viral na balita. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kaso ni Amos Yee. Matandaan, ito ay mga pangyayari na kumalat at humatak sa libu-libong tao sa mundo ng internet. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Amos Yee ay isang kabataang lokal na online personality mula sa Singapore na lubos na naantig ang kamalayan ng mga netizens, ngunit kasabay ng kanyang popularity ay ang isang kontrobersyal na kasong kinasasangkutan niya. Ang kaso ni Amos Yee ay isang maipit na labanan sa pagitan ng malayang pananalita at paglabag sa batas. Isang talakayan na hindi lang nababahala ang mga tao sa Singapore, kundi pati na rin sa buong mundo. Alamin natin ang pinagsimulan ng lahat. Si Amos Yee ay naging kilala noong 2015 nang siya ay maglabas ng isang video sa YouTube na pinuna ang paglamas ng mga lider ng relihiyon. Ito ay nagdulot ng malaking kontrobersya at sa huli, si Amos ay nahatulang guilty ng paglabag sa batas. Ang kaso ni Amos Yee ay nagpalabas ng magkaibang reaksyon mula sa kahit anong panig ng mga tao. May mga taong sumusuporta sa kanyang malayang pananalita at kampihan siya sa labang ito. Ngunit may mga kritiko rin na naniniwala na may hangganan ang kalayaan ng pananalita at ang kaso ni Amos ay isang halimbawa ng paglabag nito. Ito ay nagtatanong sa atin ng mahahalagang katanungan. Sa anong punto ba nagtatapos ang ating kalayaan upang magpahayag? Paano natin ito nahahantad ngayon sa panahon ng internet na punong-puno ng saloobin at opinyon? Upang mabigyan tayo ng mas malalim na kaalaman, nakapanayam natin ang mga espesyalista sa batas at mga taong may malalim na nauunawaan tungkol sa kalayaan ng pananalita. Kanilang ibinahagi ang iba't ibang perspektibo na naglalagay sa kasong ito sa mas malawak na konteksto. Sa huli, ang kaso ni Amos Yee ay hindi lang tungkol sa kanya bilang isang individual, kundi tungkol ito sa ating lahat bilang mga netizens. Ito ay isang pagpapahiwatig sa atin na ang internet ay isang lugar na may kapangyarihan at kamalayan na magpatuloy na tulungan at magsilbing tulay ng ating malayang pagpapahayag. Salamat sa inyong panonood. Hinihikayat ko kayong patuloy na maging mapanuring mamamayan at hanggat maaari, magamit natin ang ating boses sa paraang masaya, matino at may paggalang sa iba upang maitaguyod ang malayang pananalita.